Hello again mga mommies and daddies. Welcome po ulit dito sa YouTube channel po ng anak ko na si Santi about his exciting life journey with autism spectrum disorder. At Sunday po ngayon, at yan, nanonood lang kami nila mami ng movie, pahinga-pahinga lang, at naglinis na kami ng bahay. So yun pa yung mga ginamit namin sa panlinis, yung vacuum, tsaka ito yung duster. So si Santi po nakaligo na yan, at ang oras namin ngayon is alas 8 na ng gabi. At tatry namin ngayon buuin yung ating Christmas tree. At yan nga yung mga iba pa nating biniling Christmas ornaments. Yun yung mga Christmas balls natin. Tapos dito sa box na yan yung mga ginamit natin last year para lagay natin dito sa Christmas tree. So gagamitin natin din yung ibang mga ornaments dyan. Tsaka yung mga sabit-sabit. Tsaka meron pa kaming mga iba pang Christmas decor dyan na pwede natin gamitin this year din ulit. So, ito nga pala yung boxes ng binili natin last time nung sa B&M. So, yung binili natin dito, 10 pounds. Ito yung may ilaw na Christmas lights. At pinakita ko doon sa last video natin. Tapos, ito lang din yung box ng maliit na Christmas tree na nilagay natin doon sa kwarto. So, lalagyan din natin ng Christmas ornaments yan. So, pakita namin sa inyo later. Naitayo ko na ulit yung ating Christmas tree at mga 6 feet lang naman po yung taas ng ating Christmas tree. Tamang-tama lang naman dito para sa bahay din dito. And then ito yung mga Christmas balls nating binili recently lang. At ito nga yung gagamitin ko din. Ito yung wire. So binili ko lang to sa Guardian Shop. Kasi gagawin natin yung parang yung bola nakaganon dito. Ganyan. So ito yung una nating gagawin kasi ito yung medyo mas mahirap do sa paglalagay natin ng sabit sa ating Christmas tree kasi kailangan kong tansyahin na eksaktong-eksakto natin na yung number ng Christmas balls natin na gagamitin para magkasya dito sa ating Christmas tree para magawa nga natin yung ganong design. Hopefully magawa nga ni Daddy yung ganon. Yan. And then dito naman, ito yung mga last year na Christmas decor natin tsaka ornaments. So yung balls na ginamit lang natin yung maliliit dati last year. So ito lang siya, ganito lang siyang karami. Tapos may mga iba pang Christmas decors dyan. Tapos meron din tayo nitong socks na ginamit natin. Baka sa kusina ko lang ulit nilagay. O pwede tayo maglagay ng isa sa pinto, yung mga ganun ba. So ayan, gagamitan ko lang yung suction cup na may hook na ganun. So para mailagay natin. Then ito, meron tayong mantel din dito. So ginamit ko lang din to last year. So ayan, Christmas theme din siya. Babalik ko lang siya dito sa foyer. Or pwede din natin ilagay dun sa ating lamesa. So yan. So yun ang pag-isipan ko kung doon ko ilalagay o sa foyer natin. Tapos yan, meron pa tayong mga candy cane. Tapos may mga nutcracker pa tayo dito, yung mga maliliit. So, yun, ilalagay pa natin dito sa Christmas tree natin. So, basta ayusin ko na muna to kasi ito yung pinakamahirap para at least makita nyo yung unang design ng Christmas tree natin pag nailagay na natin itong mga balls. Ito mga mommies and daddies, pakita ko lang sa inyo kung paano ako ginawa yung Christmas cluster natin ng balls. So, pinagsama-sama ko lang naman yung mga bolang ganyan. So, wire yung ginamit natin. Individual, mas madali kasi pagka ganito eh. Kasi yung sa tutuhog nyo lang siya sa isang wire lang. So, yan, bali, ito, para at least medyo nagkapare-pareho na lang yung balls natin. So, ito na yung huling Christmas cluster na gagawin ko. Medyo sumakto naman yung mga binili natin. At meron pa naman tayong maliliit paniksik eh. So yan, ganyan ko lang ginawa yung Christmas cluster natin. Then pakita ko sa inyo, ilalagay na natin doon sa ating Christmas tree. Sana po hindi po masyadong madilim. So ito na yung Christmas balls natin na cluster. So lalagay ko lang tong isa. Ito na yung pinakahuli. So yan. So meron pa naman tayong maliliit na paniksik. So lalagyan ko pa dito. Tsaka para makita natin kung ano yung kinalabasan, tsaka yung mga parang may konting mga space, lalagyan na lang natin ng maliit. Pakita ko muna sa inyo ngayon kung ano yung kinalabasan ng ating Christmas tree. So yan, nalagyan na natin yung clusters of balls. So yan, so maganda naman yung kinalabasan niya. Halos saktong-sakto lang yung balls na binili natin, tapos yung mga extra pa nating balls. So hindi naman yan umikot sa buong Christmas tree, parang dito lang yan naman sa harap. So, yan yung kinalabasan ng ating Christmas balls na clusters. And then, maglalagay pa tayo ng ornaments. Pipili lang ako ng babagay na ornaments na pwede pa nating ilagay dito sa ating Christmas tree. So, kung dito kayo nakaharap, kasi ito yung pinakasala natin, tamang-tama lang naman siguro. Yan. So, siguro maglalagay ako ng konting balls dito
dito sa part na to. Para at least parang continuation lang dito, parang umikot lang siya. So tingnan ko lang kung ano pa yung pwede kong gawin para mapaganda pa natin yung Christmas cluster ng balls natin. Natapos ko na rin yung pagdidesign ng ating Christmas tree. So, ang motif nga natin ngayon is yung Christmas ball na clinaster natin. So, red Christmas balls yung ginamit natin para at least hindi masayang yung mga Christmas balls natin from last year. So, nagdagdag pa tayo ng konting Christmas balls. So, ito yung mga red na maliliit na Christmas balls natin from last year. Diyan ko siya lilagay. Para at least yung effect pa rin ng ating pagka-cluster is parang umikot siya dito sa ating Christmas tree. Pero sa totoo lang, dinaya lang natin yan. Walang Christmas balls yan dun sa likod. Tsaka nagdagdag pa tayo ng konting maliliit na Christmas balls dito. At nagtapos kasi yung pagka-cluster natin dyan sa mga malalaking Christmas balls. Kung hindi kasi din natin dadagdagan, parang putol pa rin yung pag-ikot ng ating Christmas balls dito sa ating Christmas tree. So hopefully na-achieve naman natin yung pinadidesign sa atin ni Mami. At happy naman ako at konting tiyagalan din talaga. Tsaka yung mahirap lang sa tingin ko yung pag-arrange para at least pantay na pantay yung paglalagay nyo ng cluster ng balls. Yan. So maglalagay pa pala tayo ng star dun sa taas ng ating Christmas tree. Meron tayong star dito since last year na ginamit natin. Kaso medyo mabigat to. Medyo nahirapan din akong ilagay niyan nung last year. So bibili lang tayo ng bago. Siguro medyo maliit-liit tsaka medyo magaang-gaang para mailagay natin doon sa ating taas ng ating Christmas tree. So yan na yung finished product natin ng pagka-cluster natin ng bola para sa ating Christmas tree. At meron pa tayong mga ibang Christmas decor katulad nito, yung mga socks na ginamit natin from last year. So diyan ko siya lilagay. Last time kasi lilagay ko yan sa kusina. At ngayon mas babagay naman sa tingin ko kung dito natin ilalagay sa TV rack, sa harap ng ating TV. Para pwede rin paglagyan ng gift. At yan kasi mayroong mga bulsa rin yung Christmas socks. Tapos ang ginamit ko lang yung mga suction cup na gano'n para at least hindi tayo maggagamit ng tape tsaka hindi tayo magbubutas. Yan. So meron pa tayo isang Christmas tree na i-arrange nandun sa kwarto at papatulong na ako kay Santi para paggawa nun para at least ma-enjoy niya rin yung paglalagay ng Christmas decor sa Christmas tree. Yan, pinalagay ko na kay Santi yung mga decor. So, natapos na namin. Ay, baliktad, Santi. You put it properly with your name in front. Yes. Yan. So, yan, para at least yung pangalan mo nasa front. So, yan, tagpatulong lang ako kay Santi. Yan, babalik na manonood ng TV. Yan, so ito, yung reindeer na Santi yung pangalan. Tapos sa mami niya, yung Shine. Tapos siyempre sa akin, Mark. Then, Merry Christmas. So, yung mga nutcracker na pansabit natin, gusto niya dyan ilagay. So, dyan na lang natin nilagay. So, yun yung Christmas tree ni Santi dito sa kwarto. So, baka makabili din tayo ng maliit na star. So, baka kailangan pa natin lagyan ng star din. So, para at least mas maganda. Yan. So, yun yung Christmas tree natin sa kwarto. At ito yung kama ni Santi. At yan, mga laruan niya. At balang nga sana namin, itong train set niya, ilagay sana dito. So, baka mamaya na lang, patulong ako sa kanya, idagdag na yun para at least kunyari umiikot yung train set dito sa kanyang Christmas tree. Dito na ngayon kami sa kwarto ni Santi. Ito yung ginawa niyang Christmas tree. Pasensya na kung medyo nagpo-focus ulit yung camera natin kasi madilim at yung ilaw lang ng Christmas light at yung projector yung ilaw natin. Yung projector sinasaksak yan. So, pwede nyo ilagay din sa taas ng Christmas tree. Kaso nga, hindi kaya nung Christmas tree natin kasi medyo mabigat siya. So, layo tayo ng konti. So, sana nakafocus pa rin. At yun yung pinoproject niya yung mga snowflakes. Yan. So, maganda siya pag ilagay natin siya doon sa baba, mas malaking mga snowflakes. Pero siguro pwede na dyan na lang natin ilagay. So maganda rin naman. So pasensya na nag-focus yung ating camera. So ayan, nag-enjoy si Santing panoorin yung ginawa niyang Christmas tree tsaka yung projector. Medyo nagutom yung alaga ko. Yan, kakain siya ng kiat-kiat kun sa atin. Pero dito orange pa rin. So easy peel na orange na maliliit. So paborito niya yan. Tsaka apple. Yung apple hindi na namin i-slice. Bali kinakagat-kagat niya lang. Ganyan na lang din kinakain. Kasi ganun yung tinuturo sa kanila sa school din dito.
Yan, kaya dito rin sa bahay, gano'n na lang namin di siya pakainin ng apple. Yan. So, tuloy na natin. So, ito yung ating design para dito sa ating Christmas decor sa ating kusina. Ito yung binili natin na train dun sa B&M. Bali set kasi to pero pwede nyo naman bilhin individually kasi may mga kasama pa tong decoration na bahay tsaka mga building na pwede nyo iset sila na gano'n. Na yun nga, maganda talagang tignan kung gano'n. Meron pa tayong extra 30 pounds na budget, maybe later on kung yun ang bibili natin or iba pang decoration yung bibili natin for this Christmas. At ito pa, nabili din natin sa B&M, bali set din siya. Parang nabili natin to 10 pounds, yan. So 5 piraso siya na pine tree na parang ice, bali umiilaw siya. Later on, sabay-sabay lang natin paiilawin kasama ng ating Christmas light tsaka yung Christmas tree. And then, bumagay yung last na decoration natin na sinasabi to. At nabili natin to sa York. Bali, Christmas ornament siya na sinasabit sa Christmas tree. Kaso nga, nag-iba tayo ng team ngayon, yung cluster of balls nga natin. Pero ginamit pa rin natin para siya nag-aantay ng para tayo nag-aantay ng train, di ba? Tapos customize siya. Bali, pinasulat namin yung pangalan namin, Santi, Shine, and Mark. Tapos yun nga, may Merry Christmas. Dahil nga dito sa UK, kung medyo matagal na rin nga kayo nanonood dito sa munting vlog namin ni Santi, dito sa United Kingdom, lagi tayo nagtitrain para makagala-gala tayo tsaka makalibo tayo dito sa United Kingdom. So, maganda yung transportation nila dito, train, tsaka madali. Compared sa ibang bansa, siguro masasabi natin. Kasi dito maganda yung transportation nila. Bali, may mga bus, may taxi, may train. At madali lang, kahit wala kang sasakyan, pwede kang bumiyahe dito. Yan. So, yan yung ating decoration para dito sa ating kusina. Ngayon, pasok naman tayo dito sa banyo. So, dito rin naglagay tayo ng Christmas decoration. From last year pa rin. So, nabili natin to from last year. So, nare-recycle lang naman natin, nagagamit lang natin ulit. So, yan, cover ng toilet, tapos yung pwedeng placemat sa toilet, and then yung, ito pa, yung rag sa toilet, yung ganyan. Tapos, meron tayong maliit din na Christmas tree doon. Tapos, yung pinaka-addition lang natin dito sa toilet natin ngayon, may nabili si Mami, na ito may sensor, umiilaw. So, tingnan natin kung umiilaw siya. So, patayin natin. Yun, may ilaw na siya. Yan, pakita ko, patayin ko yung ilaw dito. So, yan, makikita nyo may ilaw siya. Oh. Tapos, nag-iiba-iba yung ilaw niya. Bali, sensor yan. Yan. Medyo matagal lang magbago yung ilaw niya. So, yan, pula pa siya. Yan, medyo nag-orange na siya. Tapos, nagbo-blue, nag-iiba pa siya ng ilaw. So, yan, parang may ilaw yung paggagamit tayo ng ating toilet. So, yan. Medyo nakakatuwa lang at meron pang nabibiling ganyan na pwedeng pan-decoration din sa ating toilet. Nakabili na kami ng star natin. So yung ganyan 5 pounds, pinakamagaang na siya tapos umiilaw siya. Tapos medyo namili kami ng konti, magcha-chop suey si daddy kaya may pan-chop suey tayo. Tsaka bumili kami ng humidifier para doon sa halaman. Bari, china-charge lang siya. Tapos, good for 6 hours yung humidifier na gano'n. Tapos, ito, umiilaw ulit. Lagay natin doon sa Christmas tree natin pag uwi natin. Ito po yung following day na dinedecorate natin yung ating Christmas tree. At naalala ko, yan, kung ano mapapansin nyo, di ba? Meron na tayong ponsensya doon sa ating Christmas tree. Since last year po yan, na ginamit namin. Hindi ko naman po lilagay lahat. Tapos lilagay ko lang siya din doon sa cluster of balls natin. Kasi bagay naman siya. Kasi yung ibang Christmas balls natin may scent of gold naman. Meron siyang motif of gold. Tulad yan. Tsaka yung parang Christmas balls na may glitter. So bumagay naman siya. And then meron tayong mga small red ornaments na gano'n. Na bumagay din naman yung kulay. Although may konting puti, hindi naman siya halata. Yan. So may nakalagay na Merry Christmas. Katulad yan, Star Heart. Tapos may Turtle Dove. Meron ding reindeer, yan. And then, nandito pa isang turtle dove, tsaka may angel. So, yan. Sa tingin ko, okay na yung ating paglalagay ng decoration dito sa ating Christmas tree. At ito, mayroon pa tayong candy cane dito. Hindi ko na lang siya ilalagay. 6 na piraso lang kasi siya. And then, tsaka meron siyang kulay puti. Ang dami niyang kulay puti. Pag lalagay natin dito sa ating Christmas tree, medyo magpa-pop out siya. So, ang pinapaad sa akin ni Mami, itong Christmas tree natin, meron na itong built-in light. So, parang gusto ni Mami,
dagdagan ko pa ng light. So 100 pa tong light na to. So titignan ko lang muna kung pareho sila ng kulay nung light ng Christmas tree. Medyo madilaw kasi yung light ng Christmas tree. Kung kapareho nitong kulay ng Christmas light nito. Kasi pag hinalo natin, medyo parang hindi naman maganda, 'di ba? Kung ano yung kalalabasan. So titignan ko muna kung may add ko or hindi na. And then lalabas tayo, pupunta nga pala tayo ng B&M para at least makabili tayo ng star para do sa ating Christmas tree. And then tapos na tayo do sa ating Christmas tree at yung mga iba pa ilalagay lang nating Christmas decor dito sa bahay. Dito ko lang sinetap yung ating bilhin. So, dito siya sa ating hallway. Yan, papasok ng pinto. At ginamit ko yung mantel natin from last year. Dito ko lang siya ginamit. Mas bumagay naman siya. Kasi hindi siya ganun kahaba. Tama-tama lang dito sa ating cabinet. So, yan yung halaman natin na at least nabuhay ko na yung peace lily natin. Tapos meron tayong palm dito. Tsaka yan, peace lily. Wala na tong bulaklak eh. Hopefully, pag nag-summer, mapabulaklak natin. Pahabol ko lang. Ito nga pala, bumili pa ng mga punda si mami ng mga tropilo natin dito sa sofa. So, yan, poinsettia. Tapos siya, may Santa Claus ulit. Tapos ito, Christmas tree. Tsaka ito, nakalagay dito, family first. Yung pahabang tropilo natin. Tapos itong love. Meron pa tayo ditong ibang tropilo. Katulad nito, pangalan ni mami, Hello Sunshine. Pang spring to eh, pero hindi na namin inalis. Kasi gusto nga ni Sandy pa rin gamitin. So, yan ba yung mga flowers sa kami, mga bees. And then, punta tayo doon sa kwarto. Pakita ko rin sa inyo. Bumili ng bedding si mami na pang duvet na Christmas theme pa rin. Morning! Morning! Kagigising lang ako ni Santi. Tumabi sa akin. Yan, Christmas theme na din yung aming mga bedsheet. Yung duvet namin, tsaka yung kama niya. Bubuksan na natin yung ilaw natin sa Christmas tree. So, gamit muna tayo itong lamp sa gilid para at least makita yung mga Christmas balls. Tapos yung iba pa nating decoration dito sa ating Christmas tree. Tapos nalagay na natin yung star. Medyo hindi siya mabigat kaysa doon sa una nating star before na ginamit natin last year. Tsaka ito may ilaw. Pwede natin gamitin. Meron pa tayong isang star din dyan na napakalaki na umiilaw. May projector siya. Yun dapat din yung star nitong Christmas tree natin kaso yun na nga mabigat pa rin. So hindi na natin ginamit. So nakakita na talaga tayo ng babagay na star para dito sa ating Christmas tree. So buksan na natin yung ilaw ng ating Christmas tree. So dito lang si Santi. Yan. So tatayo lang ako at ang cameraman natin ngayon ay si Mami. Unahin na natin yung, eto na lang muna. So ito yung light. Mismo ng Christmas tree na built-in niya. So, ganyan yung itsura niya. And then, dadagdag tayo ng light pa. Ito yung inikot kong light na kapareho lang ng kulay. So, yan, makita niya. Nag-iba-iba yung, ano niya, yung ilaw niya. So, pwede yung mabilis yung kurap. Pwede rin, yan, ganyan, dahan-dahan. Pwede rin yung, yan, parang nag-glow siya, tapos mamamatay. Pwede rin yung mabilis. So, yan lang muna ng mabilis ang lagay natin para maganda. And then, buksan natin yung ating star, yung ilaw ng star. Di baterya lahat to. Yan, kaya bumili lang kami maraming baterya. So, yan yung Christmas tree natin for this year. So, sana maganda yung ginawa natin na Christmas tree. So, yan siya. Merry Christmas! Yan. So, ngayon, papatayin ko tong ilaw ha. Tignan natin kung maganda. Magkapinatay na natin tong ating lamp. Ganda pala. Lakas ng ilaw ng Christmas tree. Yan. Tapos, bubuksan pa natin yung ilaw natin dito sa bintana. Tsaka yung garland natin. Nililagay ko doon sa kusina. Para makita niya rin yung Christmas lights natin na garland. Tsaka ito nga sa bintana. Nilagay ko na yung garland natin. Ayan. At pinailaw ko na rin. Siniksik ko lang siya dyan sa gilid ng cabinet. Kasi nga bawal magpako dito. May aayos pa sana natin. Kasi nga yun nga bawal magpako.
Pero okay na yan. At hindi naman sa tingin ko mahuhulog yung ating garland. Last year, ginamit natin yan. Tinali lang natin siya dun sa lalagyan ng kortina. Doon nga naiayos natin ng maayos kasi pwede nating itali. Yan. And then, pinailaw ko na rin yung ating Christmas train. Yan, na may pine tree na may ice. So, yan, medyo nagpo-focus yung ating camera. So, yan yung ating pasabit nung last year. So, tama-tama, di ba? Pag nagta-travel tayo din sa UK, trade lagi yung ginagamit namin. So, yan, personalized lang siya. Nakasulat Santi, Shine, and Mark. Tapos, yan yung ating pine tree na parang ice. So, yan, pinailaw lang natin. Battery lang yung kailangan nyo para umilaw siya. Yan. So, lilagyan ko lang siya ng battery. Yan. And then, ito yung ating train. So, ngayon, patayin natin yung ilaw. At maganda siya pagpatay yung ilaw. Siyempre, para yun lang yung pinaka-ilaw natin. Kaya lang sa video, siyempre, medyo magpo-focus yung ating video. So, pagpasensyahan nyo na. So, yan. So, yun yung ating garland with the train. So, yan. Happy naman ako sa paglalagay ko ng ating garland. Yan. Then, ito yung ating train. Yan. So, yung background kasi yung ilaw kaya parang madilim yung harap. Yan. So, okay na rin. Diba? So, at least may Christmas spirit din tayo dito sa ating kitchen. At ang mahalaga naman yung i-celebrate natin every year. Yan. Magpapasalamat tayo sa ating taon ulit na na-surpass. Sana maging maligayang Pasko natin tsaka manigong bagong taon pa rin. Yan po, binuksan na natin yung Christmas light natin dito sa bintana. So, ginawa ko lang setting niya yung nag-flicker siya. Tapos, bumibilis tsaka nagdadahan-dahan. Pasensya na po kung nagpo-focus yung camera natin kasi pinatay ko yung ilaw. Tsaka sinarado ko rin yung kortina para makita natin yung effect ng ating Christmas light habang sarado yung kortina. Maganda naman siya. At pakita ko rin pala sa inyo yung foyer natin. So, yun yung foyer natin. Nagbukas kami ng kandila. At buksan ko ulit yung ilaw para makita nyo po yung Christmas decoration natin sa foyer. Binuksan ko lang ulit yung ilaw natin para at least mas makita natin yung ating decoration dito sa ating foyer. So, yan. Bali, ito yung train na binili natin last time doon sa Train Museum sa York. Ito rin nabili natin sa York, yung Santa Claus, yung all year round na Christmas shop doon na kahit hindi siya Christmas season, nagbebenta sila ng mga Christmas decoration tsaka ornaments. So, nakasulat dyan, Special Sun. At ito nabili natin sa B&M, itong mga snowballs. Yan. Sabay-sabay nating, yan! So, 1 pound each siya. So, natuwa naman kami nila Santi. So, yan, binili na namin lahat ng characters. So, may penguin, may deer, may Santa Claus, tsaka yan, may snowman. Sabi ni Mami, bear daw yan pero sa tingin ko, snowman yan. At syempre, itong nabili naman natin to dun sa Liverpool, sa cathedral doon. So, yan, meron din nakasulat, Special Sun Angel naman siya. At ito, nabili natin sa B&M. Ito yung maliit na Christmas tree na 1 pound 50 lang naman siya, pero maganda siya pang table, di ba? So, yan yung ating decoration dito sa ating foyer. Pahinga na ho kami at natapos na natin yung ating pagde-decorate ng ating Christmas tree tsaka ng buong bahay. So, ito yung itsura ng ating bahay. Yan, pasensya na nagpo-focus kasi nga medyo madilim. Yan, medyo ang hirap kuhanan ng video. Kasi mas maganda talagang kuhanan ng video pag patay yung ilaw. Pero sige, pakita ko na rin sa inyo pag binuksan natin yung ilaw. Yan. So, yun yung ating Christmas decoration. So, salamat nga po pala sa pag-subscribe po sa channel po ni Santi. At Merry Christmas, Happy New Year po sa inyong lahat. At hopefully, maging masagana yung Pasko natin. Say bye, Santi! Bye! So, matutulog na po yan. May pasok pa po bukas kami.